Good day, no? Magandang araw sa ating lahat. Ah, Nandito tayo sa orientation ng ESS, no? O yung tinatawag natin na Employee Self Service, no? Orientation. Dito po, no, konting briefing lang, ang Employee Self Service o tinatawag nating ESS ay ito po yung mga system, no, kung saan yung mga ah, yung mga biometrics natin or yung mga schedule po natin ay ina-upload po natin dito, no. Unlike po sa ibang company, kung mapapansin nyo na tayo po ay naka-bandit lock, dito po sa atin meron po tayong system, no, na open po ninyo ito at meron po kayong sariling account dito para po makita kung may kamalian po ba dun sa mga schedule nyo na in-upload or dun sa mga time in and time out ninyo. Okay, lalo na minsan kapag hindi kumakagat yung mga bio natin, no, o yung time in time out natin, mache-check po natin dito. Okay, yun. Bali proceed tayo sa susunod na slide at para magdire-diretso na po ang ating orientation. Dito, no, sa unang slide, makikita po natin dito, no, sa pinakataas nandito po yung website, no, na may esspayroll.ph. Yan lang po yung i-login natin once na tayo po ay pupunta, no, sa ESS. Makikita nyo po pag unang loading po, no, makikita nyo po diyan yung account code. Okay? Yun, itong account code na nalalagay nyo, itong account code na to ay ilalagay nyo po dito ay SNR Shopping, no. Ang ilalagay po dito ay SNR Shopping, make sure na lahat po ay small letters lang. Hindi po ito naka-capital letter, hindi rin po naka-capital letter yung isang yung unang-unang letter. Kailangan maliliit lang po. Okay, katulad po na ito nasa baba na nakalagay, no, na SNR Shopping. Dito po mapapansin nyo, ito ang SNR Shopping na ito. Diyan po, makikita ninyo, ayan po ang ilalagay ninyo. And then once na ma-click nyo, ma-enter nyo na, lagay nyo na po yan, no. Pindutin nyo lang po yung next, no. Ito pong next na to. Okay. After nyo po mapindot tong next na to, susunod po tayo sa kabilang slide. Okay. And then sa susunod naman na slide na pupuntahan natin, nandito po, no, yung username or employee code natin, no. Itong mga username and employee code natin, kanino po ba natin ito makukuha? Makukuha po natin ito sa ating mga manager or mismong sa ating mga HRCO, no, kung sino po yung nangangasiwa sa atin, sa mga employer, yan, sa mga manager, yan, sa mga superior po natin. Doon sa kanila natin makukuha ito. Itong password naman natin, magkakaroon tayo dito ng temporary password, no. Usually ang binibigay na password dito is 1234 lang, and then kayo na po bahala, no, mag-create ng new password. After nyo naman po yun, lalo na kung bago lang po kayo dito sa ESS, mag-create po kayo ng panibagong password. Okay, ayan, ilalagay nyo lang po dyan yung mismong username nyo and then or employee code nyo, and then after nun ilalagay nyo yung password. Ayan, halimbawa, ayan, 9,000 1234, and then yung password nyo is 1234, no. Itong username, no, at password niyan, pag na-input nyo na, susunod nyo na po yung login, no. Ilalagay nyo na po yung login. Pag login nyo, proceed po tayo sa kabilang slide, no. Makikita nyo na po yan. Ayan, makakapasok na kayo. Ito, sa loob, no. Sa loob ng pagpasok natin sa loob ng ESS na yan, makikita po natin yung mga details, no, kung ano po ba tayo dun sa store ko. Ayan, food service cashier. Yan, makikita nyo din dito yung announcement kung kailan ba yung cut-off ng mga non-employees na ng SNR, no, na hindi kasali sa regular. Yan, makikita nyo po doon yung cut-off natin. Usually, ang cut-off naman dito, madalas 16, pag 15, 16 or 17, kapag 30 or 31 naman, automatic 1 or 2. Ganun lang naman yung cut-off doon. And then yun, para makapag-proceed kayo sa pag-file ng mga schedule, i-click nyo yung nasa right, left side natin, no, na may tatlong dash. Ayan, makikita nyo sa taas, no. Pag na-click nyo po yan, no, mapupunta po kayo sa kabilang page. Ito, susunod natin dito. Yan, sa dito, pag na-click nyo na yan, makikita nyo po yung home, about me, filing in other utilities and reports, no. Usually ang ginagamit lang po talaga natin diyan yung dalawa,
yung about me and filing. No, wala na po tayong ibang gagawin dito sa ASS, no. Wala na pong masyadong mabusisi pa. Yun lang ang gagawin. Yun lang yung mismong pipiliin natin. Wala na tayong ibang gagalawin diyan. Okay, sa about me na yan, no, once na maklik po natin, punta tayo sa kabilang slide. Yan, makikita mo. No, meron nakalagay doon na personal info. Yan, may calendar, may timesheet. Ayan, may daily time record, yan, etc. etc. Lahat yan, no? Nung nakikita nyo dyan sa pulang box na malaki na yan, ay yan yung mga mahalaga dyan sa about me. Pero dalawa lang po ang gagamitin na ito, no? Sa mga nakabox na yan, ayan po, ay gagamitin natin dalawa lang. No? Yung unang-una yung my personal info. Tapos sa susunod naman yung my timesheet, no? Yun, pag kinik nyo yun yung lumabas, no? Ang pinaka-importante dyan, yun lang sa dalawa, sa may personal info. Makikita nyo dyan yung mga info nyo, number nyo, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, no? Kung sino yung mga sequence nyo, yan, kung sino yung mga approver nyo. Diyan, makikita nyo yan dyan sa personal info. Dito naman sa my timesheet, no? Text tayo sa isang slide. Dito, yun, susunod naman yung filing. Sa filing naman, yan, makikita nyo yung ayan, leaves, overtime, official business, schedule, time logs. Ayan yung pinakamahalaga naman dito sa filing. No? Kailangan makabisado nyo yan. Yun yung mismong pinakamahalaga lang. Wala na kayong ibang gagawin dyan. No? Bukod dyan sa mga bagay-bagay na dyan. Lahat ng mga nakabox na yan, yun yung mga importante lamang. Okay? Yan. Dito, pag-proceed natin sa my timesheet, no, makikita man natin dito sa taas, no. Sa taas makikita natin 'yan, from 2, no, makikita natin 'yan, yung may date na 'yan. Dito sa date na 'to, no, i-filter mo lang kung ano yung mga date na kung anong cut-off yung gusto mong hanapin. Halimbawa, naglagay ka ng 1 to 15, kung anong month 'yan, June or July. June, ay lagay mo. Yung June 1 to 15 hanapin mo. Pwede 'yan para hindi ka mahirapan mag-select kung anong cut-off ba may problema, no, sa mga ESS mo. Yan. Dito, makikita mo sa buong my timesheet, no, sa buong my timesheet, itong my timesheet nakikita to sa about. Okay? Sa buong my timesheet na to, no, makikita mo may mga green or red. Bakit ba may ganyan, no? Mapapansin mo, may 8 hours, no, dito sa may credited basic. Makikita mo may 8, may 5, may 0. 'Yon. Usually kapag naging green 'yan, no, makita mo na meron 8, no, 8, ibig sabihin niyan 8 hours, no. Yan yung na-credit na oras sa inyo at ayon yung babayaran sa inyong oras. Ibig sabihin, tama po yung mga na-file nyong schedule. Okay? Dito naman po, pag nakita nyo sa ilalim, no, meron 5055, ibig sabihin 5 hours lang yung na-credit sa inyo. No, usually kung bakit ganyan, minsan 5 hours may problema yan, no? Halimbawa hindi tugma, katulad nito, makikita mo sa June 16 or 06/16/2026, makikita mo diyan na may nakalagay na 8 AM regular day, pero ang time in niya 11 AM, no? Ibig sabihin may mali, no? May mali doon sa schedule na in-upload niya or in-upload ng kanyang manager or kung sino man yan or the district manager, admin. Mali, no? Mali yung naka-upload na schedule. Yon, mababago natin yan. Yun yung tinatawag nating ipapa-disapprove, no? May group chat tayo, no, sa mga agency natin. May sarili tayong group chat para mapa-disapprove natin yung date, no? Kung ano ba yung mga mali sa my timesheet natin. Para maging 8 hours itong 5 hours mo. Okay, lalo na kung tama naman tong pinasok mo, no? Usually dito naman sa red, kung kayo ay may late, automatic naman po yan na magpupula. Pero no worries diyan. Tingnan niyo lang po yung my credited basic, no? Kung tama po ba na yung late nyo is tama doon sa my credited basic nyo. Okay, magma-minus yun doon. No? Halimbawa, 8 hours ka, tas mali ka ng late ka ng 2 minutes, no? Usually 7.98, 'yun. 7.97. Yun, makikita mo automatic na pula 'yon. Kahit sabi mo tama naman sir, pero tama naman pero bakit pula, no? Automatic 'yun kasi nga late ka, no? Lalo na kapag half day din, no? Automatic na pula 'yon. Basta tatandaan mo, no, na tama lagi yung time in mo at yung schedule na nakalagay, no? And syempre dito, magche-check ka din dito kung naka-present ka ba or absent ka ba, no? Ito, lagi mo tong tatandaan.
Itong yan, binibilugan na yan. Makikita mo yan kung naka-absent or present ka, no? Dito sa pagpapile natin ng ESS, ha, huwag pipili ng flexi hours, no? Number lang dapat, ha. Ang pumili ng flexi hours ay automatic ma-absent po ng ESS yun, no? Hindi po yun maki-credit. Okay? Sige, ganun lang, kabilis yun. Ganito lang kadali ang ESS na yan, no? Hindi nyo kailangan pahirapan yung sarili nyo. Okay, yun. Dito sa may timesheet, no, makikita nyo dito, meron nakalagay dyan shift schedule, no. Yung schedule nan, pag file mo, paano ba kukuha yung schedule na? Kukuha natin yan sa mga manager, no, makukuha natin yan sa visor, yung mga yan sila nagbibigay niyan. Tayo lang po ay nag-a-upload, kayo mismo, no. Kayong mga empleyado ang nag-a-upload ng schedule nyo dito sa my timesheet or sa ESS natin. Okay? Yun, lagi nyong i-check itong day type, no, kalimitan ito ang nagiging mali sa pagpasok, lalo na rin ito, dalawa yan, no. Pag hindi nagtugma itong time in natin dito, automatic yan mali, no. Lagi nyo pong pipiliin doon yung regular, dalawa lang naman yan, no, either regular day or rest day, no. Pero usually kung rest day kayo, piliin nyo rest day, no. Pag regular day, syempre yung may pasok kayo na araw, yun mismo piliin nyo regular day, no, para hindi kayo nalilito, ha. Yun, sa time in naman, madali na yan, biometrics naman na yan, automatic naman yan na na-upload yan once na nagbabayo kayo sa mga store. Okay? Dito naman sa attendance type, no, yan, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong pipili ng flexi time hours katulad ng ganito, ha. Yan, yung flexi time hours na yan, or minsan meron yan nakalagay na oras, pero may nakalagay din yan na flexi time hours. Automatic kasi na magre-rest day yan. Okay, di ibig sabihin wala kang na-credit na oras. Naka-green naman, sir, pero may time in time out ako. Pero bakit ganun? Wala akong credited basic kasi nga flexi time hours yung nilagay mo, no? Mali-mali yung mga pinag-a-upload mo. Okay, lagi nyong i-double check ang pagpa-filing ng mga schedule dahil dito nakasalalay ang sahod nyo. Tandaan nyo, no, sa pag-ano ng adjustment natin ay mahirap, no? Sobrang hirap ng adjustment natin. Kaya ino-orient namin talaga kayo. Yun. Dito sa credited basic, no, mapapansin nyo, may 00, ayan, 888, no, may 5, ganyan. Makikita nyo dyan, no, kung meron ba kayong pagkakamali, no, lalo na kung magkano yung papasok sa ating oras na yung pinasok nating oras, okay? Yan, makikita nyo, 8 hours, 0.00, no? Yan, ibig sabihin, pag 0.00, wala ka naman time in, tapos absent ka naman ng araw na yun, okay lang yun, absent ka nga bakit ka pa kailangan maglagay ng oras dyan, no? Wala, okay lang yan, disregard mo. Kung rest day ka, 00 lang, okay, wala nang iba. Pero kung pumasok ka, nakita mo may time in ka at tama naman na 8 hours ang pinasok mo, dyan mo makikita, no? Yan, dyan mo makikita sa credited basic. Dito tayo nagbabase, no, kung meron kayong adjustment o wala. Yun lang, no? Makikita nyo yan, ayan, ultimo late, no, makikita nyo to, itong tardy, may late siya, di ba, may variance siya, may 5 hours lang na pinasok niya, ito yung tardy minutes, ito yung minutes na late siya, no, yun, ayun, ganun lang kadali, no, hindi nyo kailangan pahirapan yung sarili nyo, pagdating dito sa ESS, nalilito lang kayo dito, kung magaling kayo mag-ML, syempre mas magaling dapat kayo dito, ha, yun, dito nakasalalay ang sahod natin, no, hindi, sa amin nakasalalay yan, ha. Hindi kami ang gumagawa ng schedule nyo, kayo mismo ang gumagawa. Okay, proceed tayo sa kabila para mabilis lang. Okay, yun. Ito naman time lags, no, explain ko sa inyo. Itong time lags na to, usually, makikita mo dito kung meron kang missing out or missing in. Usually, itong may time lags na to, dito po ay yung bio natin, no. Halimbawa, tayo po ay in ng morning and then out ng morning din kasi nga magbe-break na tayo, okay? Pag outbreak, yun, dito nyo makikita, no, yung sunod-sunod na time in, time out, time in, time out. Yan, kung makikita nyo dyan, may blue, hindi kayo malilito dyan dahil may guide dyan, may blue, kung anong date yan. Kapag meron time in, time out dyan na break, makikita nyo naman yan, may susunod na blue dyan. Okay, hindi kayo mahihirapan dyan. Once na mali itong itong mga time lags nyo, no, make sure na dino-double check nyo din to. Usually may mga missing in dito, hindi napapansin ng mga employee,
na meron silang missing in sa time in time out nila, missing in or missing out sa time in time out nila, usually hindi na i-credit yun dun sa may timesheet, no? Lalo na kapag meron din kayong overtime. Etong may time lags din, pinaka-importante dito sa lahat, lalo na kung blanco yan, no? Etong blanco, halimbawa katulad nito, di may missing in, walang in, no? Pero pumasok ako niyan, sir, pumasok ako ng 15, wala akong in. Pero bakit ganun, hindi ko makagat sa biometrics? Yun, pwede mong i-upload dito. No, pero ito ay reasonable dapat. Paano bang reasonable? Kailangan may break sheet kayo. Yung break sheet nyo, dun po magbabase yung mga managers po natin o yung mga supervisor natin na tayo po ay talagang nag-time in ng ganong oras. Kaya kailangan meron kayong break sheet. Okay, yun yung tinatawag na lagi natin pinapapirmahan sa manager. Araw-araw yon, kada mag-in, mag-out, mag-in, mag-out, no? Magbe-break or 30 minutes break, yan, time in, time out. Kailangan meron tayong pirmado yon, no? Authorized talaga yon na pirma ng para sila rin mag-a-approve nun, no? Na may proof naman tayo na may time in time ganito. Di yun, sila mag-a-approve. And then yun. Ayan, ang gagawin niyo lang naman diyan pag blanco yan, no? Pinaka basic lang, no? I-hold niyo lang 'to. I-hold niyo lang yung mismong blanco, no? I-hold niyo lang yan. Diinan niyo yan, lalabas yan. Lalabas diyan yung oras, no, kung anong oras dapat talaga magpa-file ng schedule. Yan. Sunod tayo sa slide para maka-proceed tayo. Okay? Yan. Pag lumabas yon na hold nyo, makikita nyo yan, no? File for missing in, file for missing out. Ano ba yung ipapile mo? Missing out ba o missing in? O, file mo. Click mo. O, missing in. O, hold mo. Tapos lalagay mo yan. No? Kapag gusto mo naman magdagdag ng, 15, tapos isa lang siya. Sir, paano isa lang yan? Hold mo to. Yan yung may arrow na yan. Ha? Itong may araw na to, i-hold mo yan, no? Lalabas yan, magdadagdag yan mismo ng date, no? Para magkaroon ka ulit ng panibagong i-upload na time in. Okay, sunod na tayo, ha? Yun, yun lang naman, ito lang naman yung file mo, file missing in, file missing out. Okay, yun, hold mo lang yan, lalabas ito. Ayan. Pag yan, file missing in, yan, pag file missing in pinili mo, syempre pag file missing out naman yan, ayan, lalabas, file missing out. Yun lang, ganyan lang naman lagi, ha? And then, yun, yung nasa time lags, no? Dito naman tayo sa schedule. Sa schedule naman, no, itong mga box, no, kung makikita nyo sa left side natin, itong mga box na to, ay may mga plus na box yun. Dito, pag kinlik nyo yan, makikita nyo kung sino yung mga approver nyo, no? Kung sino yung mga nag-approve ng sa schedule nyo. Unang-una, tandaan nyo, ha, hindi magre-reflect ito sa agency hanggat hindi na-approve ng inyong mga managers. Okay? Hindi to magre-reflect sa district manager or sino pa man yan, warehouse manager man yan o superior natin na sumunod, hanggat hindi, no, na-approve ng manager nyo. Kaya ang pinaka-importante dito, magpa-approve sa manager, and then sunod district manager o warehouse manager man yan, last ang agency, no? Laging last si good hands, no? Once na late sila mag-approve ng mga schedule natin, no, hindi kasalanan yun ng agency dahil late, no? Lagi tayong tama sa file ng mga yan, ng approve. Yan. Dito, makikita nyo kung paano ba magpa-file ng schedule. Ayan, yung box na to, no, makikita nyo plus new. Yan, itong plus new na yan. Makikita nyo yan dyan sa mga may ESS nyo, sa schedule, no. Diyan kayo mag-upload ng schedule. Usually, ganito, nagbibigay yung mga manager natin ng schedule. Magbibigay sila ng schedule. So, pwede mong upload yun 1 linggo. No? Mag-file ka ng schedule 1 linggo. Ayan lang i-click mo para magkaroon ng schedule. Yan. Once na may schedule ka na, no, na-file mo na yung lalabas dyan, gray lang. Tapos may nakasulat dito na file. Once na inaprobahan na ng manager yan, no, yung mga maglalabas yan, approve. Ha? Okay. Paano ba yan? Halimbawa, sir, day off ako nung 10. Day off ako na itong 10, sir. Pinapasok ako. No? Paano ba gagawin ko, sir? Di pa di-disapprove mo yun. Kasi nga naka-approve na siya eh. No, ipa-disapprove mo yun sa group chat natin ng disapproval. Ilagay mo yung date. Kung ano ba yung date na ipinapa-disapprove mo. Okay? Once na ma-disapprove din yan, no?
Once na ma-disapprove po ito, lalabas po do. Yung approve schedule natin noon 10, malalabas po dito. Na-disapprove na po siya. Pwede na po kayo, pwede nyo na po yan yung 10 i-delete, no? I-delete nyo na, no? Punta kayo dito, delete nyo to. Ayan, yung schedule na yan. Click nyo lang yung schedule na yan, i-delete nyo. Pwede na yun pag na-disapprove na, ha? And then mag-file kayo ulit ng panibago kung pinapasok kayo. Yon, para maiba. Pero wag nyo ilalagay rest day, ilagay nyo regular day kasi nga pumasok kayo, ha? Yun lang. So susunod na tayo ng slide, okay? And then yun, makikita nyo na dito, no, sa file ng schedule, makikita nyo dito, yan. New schedule, yan, makikita nyo yung schedule, new date type, ha? Huwag kayong malilito dyan, ha? Lagi nyo double check yan, no? Usually dyan, nagkakamali talaga yung mga empleyado, nagmamadali sa pag-file. Okay, yan, sa date naman, makikita nyo, ilagay nyo yung date na kung anong araw na pumasok kayo, no? Kung ano yung araw na i-upload nyo yung schedule. Basta mailagay nyo na yung date, syempre dapat tama, ha? Hindi dapat yung namamadali. Okay, puproceed na kayo sa kabila. Susunod yan. Ilagay nyo. Ito, sinasabi kong flexi hours, ayan yung mga previous na yan. No? Ilagay nyo dyan sa new schedule. Ilagay nyo kung anong hours, no? Kung anong oras ka pa pumasok. 10 AM ka ba pumasok? 7 AM ka ba, no? Huwag kang magkakamali sa pagpa-file, ha? Lagi mong check yung AM or PM, no? Kung anong oras ka pumasok. Baka nagkakamali ka, napindot, sabihin natin na 10 AM ka pala pinapasok, pero nilagay mo 10 PM, no? Huwag nyong kakalimutan 'yon, ha. Lagi nyong i-check, no? Pero huwag kayong pipili ng ganito. Huwag nyong pipiliin 'yan. Lagi ko tatandaan sa inyo, pag kayo napili niyan, nako, matitisod kayo, no? Lalabas doon absent ka. Kasi pumasok ako niyan, tignan mo nakalagay previous, 'di ba? Sino ba nagturo sa inyo niyan? Wala naman nagturo sa inyo yung previous. Dapat dito lang, mga ganyan lang, oh. Yan, mga ganyan lang pipiliin nyo, ha? Okay, malinaw. Susunod tayo. Okay, yan. Sa dalawa, pagpipilian nyo, ha? Kung pumasok kayo, regular day ang pipiliin. Pero kung kayo naman ay absent, okay, kung kayo ay absent, rest day, ha? Alam nyo naman na siguro meaning yan. Matatanda na kayo. Yung regular day at rest day, pagpipilian nyo lang yung dalawa na yan. Wala nang iba. Okay, yan lang dalawa. Paano sir pag holiday? Wala naman nakalagay na holiday. Hayaan mo, ilagay mo lang regular day, pre. Automatic yan. Ha? Alam ng ESS yan, alam ng HR yan kung holiday ba yung araw na yun o hindi. No, hindi mo kailangan problemahin yun. Mababayaran ka namin. Okay, yun lang. Bali, proceed tayo sa susunod para mabilis. And then yun. Susunod naman dito, once nakapag-file na kayo ng schedule, ha, na-save nyo na yun. Ayan, no, na-save nyo na. Click nyo yung save. Ayan, save. Okay, susunod na yan dito. Pare, dito na tayo sa schedule. Mag-a-upload yan. Okay, ma-upload yung schedule na pinail nyo. Ganito ang lalabas dyan. Yan, file. Make sure na tama lahat, ha, bago kayo kikipindot-pindot dyan ng kung ano-ano. Yan, i-file nyo. No? Ganyan ang lalabas. Once na na-aprobahan yan ng manager nyo, no, dito sa schedule kasi dalawa lang naman ang sequence natin, manager tsaka agency lang, no? Yung manager natin sa store, yung manager na pag na-approvean niya na yan, automatic yan na-approvean na ng agency yan basta on time nag-a-approve yung manager natin, no? Or yung mga supervisor natin, automatic yan. Yun, dito naman tayo, no, proceed naman tayo sa pag-file ng mga overtime. Sa overtime, ayan, i-click nyo lang yung red box na yan, makikita nyo yung plus nyo. Ganun din, same lang din. I-click nyo yan, no? Dito sa overtime, ha, lagi nyo tatandaan, take notes. Once na nag-overtime kayo nung araw na yon, dapat yun din yung araw ng pagpa-file nyo ng ESS nyo. Hindi nyo kailangan ipagpabukas. Bukas na yan, sir. Bukas na yan, ipapagod na ako. Hindi. Dahil once na hindi tugmayan, lahat yung mga start time mo at saka itong creation date mo, no? Hindi yan mababayaran. No? Laging tatandaan yan. Hindi yan mababayaran once na ito ay late mag-file na schedule. Okay, dapat nung araw na yung araw na mismo na nag-overtime ka, yun din yung mismong araw, no, ng pagpa-file mo. No, hindi mo kailangan ipagpabukas pa yan. Saglit lang yan, pre. No, wala pa yung 1 minute. Madali lang mag-file, no? Save mo lang, no? Dapat tama, ha? Para mabayaran, no? Iwas yan sa pagkakamali nating lahat. Doon, madalas natatalisod sa overtime.
ha. At make sure nyo na pag nag-overtime kayo ay nagta-time out kayo doon sa mga oras nyo, ha. Hindi yung kailangan nyo isusunod-sunod nyo na yung oras, no. Ibig sabihin, halimbawa, kung out natin is 9 tapos pinag-OT tayo ng start ng 9, no. Susunurin na nyo yung oras, hindi na kayo mag-out. Hindi, kailangan nyo mag-out, no. At magta-time in ulit kayo, ha. Ganun lang sa pagpa-file ng mga overtime. Pag nagkamali kayo dito, ay nako, ewan ko na lang, no. Kailangan pag-aralan nyo to ng 1 week, no. Mga men, kailangan nyo tapusin to ng 1 week para makabisado nyo tong mga ESS na to. Ito ang project nyo, ito ang project nyo ngayong araw na to, no. Yan, 1 week yan, kabisado mo, ewan ko na lang kung di mo makabisado to. Ikaw ng pinaka-veterano. Yan, susunod naman tayo. Yan, sa pag-create ng overtime, no, makikita natin yan. Ship date. Ayan, sabi ko sa inyo, kung kailan kayo nag-file, yan, ilagay nyo. Tapos tama yan, dapat laging tugma yan, tatlo na yan, ha, kung anong date yan, ha. Hindi yan po pwede dito, 31 to. O, 31 yan. Tapos ito ay 30, tapos 32, no. Tapos start time, lalagay nyo rin dito. Ito, buburahin ko lang. No, start time. Ilagay nyo yung start time and end time, no. Automatic na yan. Yung remarks, depende yan, no. Kapag sa district manager kasi, minsan hindi po pwede yung lack of manpower shift, no. Yung of lack of manpower, hindi po yan pa pwede, no. Ine-ex nila yan. Ayan, hindi yan pa pwede. Hindi yan pa pwede lagay dito sa remarks, or dito. Yan, hindi po pwede yan, no. Ano ba ilalagay nyo? Minsan ilagay nyo is absent employee, ganun. Absent lang. Absent lang, hindi nyo kailangan ilagay yung lack of manpower para ma-aprobahan yung mga overtime natin. Okay? And then pag tama na yung time, no, kung ilang hours ka ba talaga nag-overtime nun, i-save mo na, pare. Diretso na yan. Pasok na sa bangayan. No, mag-gray na ulit yun dun sa mga overtime nyo. Antayin nyo na lang ulit mag-approve yung mga manager nyo. No? Yan. Makikita nyo ulit doon file, makikita nyo doon sa sequence naman ng overtime natin, ha, ganito. Sa overtime natin kailangan approve mang manager mo, no? Unang approver manager, and then susunod district manager natin, yung mga pinakamatataas pa sa manager. Susunod ng agency. Sabi ko nga sa inyo, hindi yan magre-reflect sa agency hangga't hindi na-approve ng iniisa doon sa kanila. Kailangan sunod-sunod yun, 1, 2, 3 pababa. Kami ang last, no? Ang pinaka masipag. Good hands. Yan, matik yan. Pag nakapag-file na kayo, sunod na agad yan, okay? Automatic na yan, no? Doon po problemahin yun. Lagi nyo lang i-check. Sabi ko nga sa inyo, yung may plus back sign, pero din yun sa overtime, no? Yung mga ganito, no? Yung nakalagay na ganyan, sa overtime, meron din ganyan. Lagi nyo i-check yan. Kung sino na yung nakapag-approve sa inyo. Para ma-remind nyo sila, sir, pa-approve naman ako ng mga, overtime ko. Lagi mo sabihin sa manager, ha. Huwag kayong mahihiya magpa-approve, lalo na karapatan niyo yan, no. Karapatan niyo magpa-approve ng overtime, lalo na kung talagang pinag-overtime kayo. Okay? Okay, sunod na tayo. Tapos na tayo, 'di ba? Ganun lang kadali, no, itong time na to, ESS. Hindi yung kailangan maging magaling dito, no, or magmatalino dito, ganun lang. Susunod naman natin itong OB. Ano ba tong OB na tinatawag, o yung official business? Itong OB na to, no, ito po ay gagamitin nyo once na kayo po ay nag-support o hiniram doon sa mga ibang branch natin na SNR. Bawa, dinala tayo sa Amerika. Pipiliin mo doon Amerika, no? Anong lugar ba yun sa Amerika na SNR na yan? Hiniram tayo doon, eh. Yan. Ilalagay nyo lang yan. Okay, proceed tayo sa kabila. Makikita nyo yan. Client, yan, date, time in, hours filed, remarks. Same lang. No? Same lang. Ang pinagkaiba lang dito, no? Ilalagay mo, ano ba tong client? Yan. Sabi natin na sa Amerika kami, sir, pinag-duty. Lagay mo dyan. I-upload mo. Amerika. Hahanapin mo dyan. Mga nakalagay yan, no? Corporate, C5 Libis, BGC, Commonwealth, no? Yan, Paranaque, Corporate, Southgate. Automatic yan once na makalik mo yung lugar na yan. I-approve na ng manager mo yan. Okay? Once na kailangan tama yung pipiliin mo, ha. Hindi magmamadali. Ayoko na nagmamadali. Kailangan tama. No? Hindi po pwedeng kung ano-ano yung pipindutin mo dyan. Okay? Susunod dyan. Susunod naman natin dito tayo sa
Uy, tapos na pala tayo, no? Yan, yung time in, date. Ilagay mo kung anong araw ka doon sa date, ha? Ilagay mo sa date, no? Etong date. Ilagay mo kung anong date ka ba ano doon, nag-support, no? Time in, kung anong oras ka ba nag-time. So, meron sa mga store pala natin, ha? Meron tayong OB form. Yung OB form na tinatawag yon, ipapapirma nyo rin sa mga manager nyo. Katulad rin yun ng break sheet, no? Nakatibayan na tayo po ay nag-support o sa ibang branch. Meron yun mga manager natin, ha? Hingi lang kayo pag kayo ay OB, no, or hiniram sa ibang branch. Hingi kayo ng papel ng OB, ha? Official business ka mo. Kasi doon nakabase yung mga sahod nyo, ha? Huwag nyo kakalimutan, ha? Manghingi, no? Huwag kayo mahihiya. Okay? Yun. Okay, dito sa approver ng mga schedule o overtime, pumunta lang sa may personal info, makikita ang sequence yan. Sinasabi ko sa inyo kaganina, 'di ba? Sa sequence nyo. Ito yung mga example ng schedule, no? Sa schedule, ito ay makikita nyo dito itong schedule na to. Sila yung mga approver natin. Manager, sino ba manager yan? Yung nakakasama nyo dun sa store, no? Kung sino yung nagmamanage sa inyo, sino yung mga superior nyo dun. Yan, supervisor, manager, yan, sila mismo nag-a-approve yan. Susunod si Good Hands. Sabi ko nga sa inyo, hindi magre-reflect yan kay Good Hands, no? Hindi yan magre-reflect. Hindi magre-reflect yan dito hanggat hindi nito na-approve. Okay? Kailangan ito mauuna, ha? Laging tatandaan. Sa overtime naman natin, no? Ganun din. Sa overtime, nadagdagan lang siya ng isa or dalawa. Makikita niyo manager. Yan, susunod district manager. Yun yung mga matataas pa sa manager. Kailangan ma-upload na muna nito ma-approve mo muna ni manager bago sumunod to. Bago mag-reflect. Kasi hindi yan, sabi ko nga sa inyo, no, hindi yan magre-reflect dito. Hindi magre-reflect ang inyong approve sa dito hangga't hindi na-approve ba nito. Kailangan sunod-sunod to, no. Pag na-approve na nito, automatic lalabas yan dito sa DM, sa district district manager natin. Automatic yan. Pag lumabas na-approve ng district manager, automatic makikita ni Godans yan. Okay na. Uploaded na yan, ha. Okay. Ganun lang. Napakasimple lang yan. Hindi nyo kailangan maging critical. Susunod na tayong slide. Okay, di na pala. Ganun lang kabilis yung i-assess natin, no. Make sure na meron tayong natutunan, na meron tayong nalaman ngayong araw, no. Ayan, yun lang yung mga knowledge natin sa ESS, no. Okay? Kailangan laging tama para hindi nagkakaroon ng adjustment, ha. Sabi ko sa inyo, tama dapat yung filing. Okay? Maraming salamat sa inyo, no. Thank you.